O, ayusin nyo na yung mga paninda. Marami pang kahon doon, oh. Dali na dito, bilis. Ano ba, magsikilos kayo. Hindi pwedeng babagal-bagal. Tanghali na. Isang maingay na umaga na naman ang sumalubong kay Adele nang siya'y dumating sa palengke upang umpisahan ang kanyang araw sa pagtitinda ng mga gulay at prutas na inani mismo ng kanyang mga magulang sa inuupahan nilang lupa sa baryo. Ngunit sa kasawiang palad, ni isang salita mula sa iba't ibang klasing ingay sa kanyang paligid ay hindi galing sa kanyang lalamunan. Dahil siya'y ipinanganak na pipi. Hoy Adele, ano ba? Pasigaw na tinawag ni Carmen si Adele upang kunin ang kanyang atensyon. Ang ginang ang may-ari ng pinakamalaking tindahan sa palengke at ang asawa ng landlord na si Mang Ruben, na siya ring may-ari ng inuupahang lupa ng magulang ni Adele. Hoy Adele, akala ko ba pipi ka lang? Bakit mukhang bingi ka na rin ngayon, ha? Madalas nakutsain ni Carmen si Adele dahil sa kapansanan nito. Ngunit gaya ng laging ginagawa ng piping tindera, pilit lamang siyang umiti habang likas na isinalag ang mga braso para protektahan ang sarili laban sa paghampas ng ginang. Ilan ang kinita mo kahapon? Ipapaalala ko lang sa'yo, ha, na hindi pa nagbabayad ang mga magulang mo sa upa ng lupa sa baryo. Pag hindi kayo nakapagbayad ngayong linggo, makakatikim ka talaga sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Adele sa kanyang narinig. Gusto niyang magpaliwanag at humingi ng palugit. Ngunit walang salita ang lumabas sa kanyang bibig. Kaya sa halip, ilang beses siyang umiling habang kinukumpas ang mga daliri para iparating ang kanyang gustong sabihin sa paraan ng sign language. Ay nako, tumigil ka Adele. Hindi mo ako madadaan sa ganyan. Ilang beses na inulit ni Carmen ang sinabi, ngunit hindi nakinig si Adele dahil sa pagiging desperada nitong magpaliwanag. Hanggang sa isa-isang ibinaling ng mga tao sa paligid ang atensyon sa kanila. Ang iba ay nagbubulungan, ang iba naman walang habas na lumalapit upang makichismis. Ang kulit kasi ng pipi niya to eh, buwisit. Bakit ka naman nabubwisit? Hindi mo naman siya naiintindihan. Hindi mo ba alam umintindi ng sign language? Kumabog ang dibdib at nanlamig si Carmen. Siya kasi ang tipo ng tao na hinding-hindi aamin sa kanyang kahinaan kahit natural lang naman yun. Mataas ang kanyang pride at tingin sa sarili. Kaya sa halip na amining hindi niya nga naiintindihan si Adele, inakusahan niya na lamang itong pinagbabantaan siya. Hindi niyo ba nakikita? Itinututok niya sa akin ang hawak niyang gunting. Gusto niya ako saksakin. Nagsusumigaw si Carmen. Dahilan kung bakit mas dinumog sila ng mga taong masama ang tingin kay Adele habang sinasabihan ito ng mga masasakit na salita. Hanggang nahawi ang mga tao at dumapo ang atensyon ng lahat kay Mang Ruben, ang asawa ni Carmen. Ruben ko, gusto ko saksakin ang pipi na yan. Itinuro ni Carmen si Abel habang yakap-yakap ang asawa. Nagawa pa nitong pahabain ang kanyang nguso, manginig sa pekeng takot at magpunas ng malalamig na luha. Saan kanya sinaktan, mahal ko? Sabay na napalunok si Adele at Carmen. Ngunit hindi nakalampas sa paningin ng piping tindera ang pagkalmot ng ginang sa kanyang sariling braso bago ito ipakita sa asawa kasabay ng malakas na hagulgol. Tingnan mo Ruben, kinalmot ako ng babaeng yan sa braso ko. Walang hiya kang pipi ka? Wala kang utang na loob? Itong pamilya mo na nga ang hindi nagbabayad ng upa, kayo pa may lakas ng loob para pagbuhatan ng kamay ang asawa ko? Napasinghap ang lahat ng biglang buhati ni Mang Ruben ang mesang naglalaman ng malalansang isda at ibinato kay Adele. Sa sobrang lakas nun, napasubsob ang piping tindera. Ang kanyang buhok at kasuotan ay nadikita ng mga kaliskis at laman loob ng isda. Tumayo ka dyan at hindi pa ako tapos sa'yo. Dodoblihin ko sa'yo ang sugat na ginawa mo sa asawa ko. Nagsibagsakan ng mga luha galing sa mga mata ni Adele habang siya ay gumagapang palayo. Iniiling ang kanyang ulo sa pag-asang maaawa sa kanya ang lalaki. Ngunit alam niya pa ring hindi siya makakalayo.
Kaya't ipinikit niya na lamang ang kanyang mga mata at inihanda ang sarili sa suntok at sipa nang biglang higitin ni Carmen ang kanyang asawa. Ruben, tama na yan. Hindi maganda manakit tayo ng kapwa natin tao. Sa pagtataka, dahan-dahang ibinaling ni Adele ang kanyang tingin sa ginang at nakita nito ang kapekean sa kanyang mukha at tono. May maliit na ngisi ito sa gilid ng labi na nang iinsulto. Ngunit walang ibang nakapansin nun maliban sa piping tindera. Hindi naman niya sinasadya, Ruben. Yata, hindi mo naman yung sinasadya, hindi ba, Adele? Hindi nakakapagsalita si Adele. At sa mga oras na ito, mukhang nakalimutan niya na rin ang umiling o tumango. Nanatili lamang siya sa maputik na sahig at nakatitig sa mag-asawa. Hanggang sa muling umamba ng sipa si Mang Ruben. Ruben, ano ka ba? Hindi nga yung sinasadya ni Adele. Patawarin mo na ang bata. Sandaling naghari ang katahimikan sa palengke. Hanggang sa umalingaw-ngaw ang bulungan at pag-aakusa ng mga tao. Ay, ang bait talaga ni Carmen, ano? Kung ako sa kanya, baka nasampal ko na yung pipi na yan. Sinabi mo pa, Mare, ang kapal na mukha ng piping tindera. Buti na lang mapagkumbaba at maintindihin si Carmen. Nalaglag ang panga ni Adele. Muli niyang gustong sabihin sa lahat ang katotohanan. Ngunit dahil sa kanyang kapansanan, naging kaawa-awa lamang siya. Hindi niya rin kasi alam ang magbasa at magsulat dahil hindi siya nakapag-aral sa hirap ng buhay. Kaya habang pinapanood at pinakikinggan niya ang mga taong kutsain siya, wala siyang ibang nagawa kundi lunukin na lamang ang mga yun. Dahil sa nangyaring gulo, napinsala ang mga paninda ni Adele at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang ibenta pa rin ang mga ito sa mababang presyo. Dahil kung hindi ay malulugi siya at wala siyang maibabayad sa upa. At natatakot siya sa maaaring gawin ng mag-asawang Carmen at Mang Ruben sa kanya. Uy, ang mura dito, oh. Dito na lang tayo bumili at makakatipid tayo ng malaki. Gumuhit ang malaking ngiti sa mukha ni Adele nang marinig ang sinabi ng customer na siyang naging dahilan kung bakit nagdagsaan ang iba pang mga mamimili. Sumenya si Adele sa kanila upang makipagkomunika. Ang kanyang mga daliri ay kumukumpas hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang pasimpleng paglapit ng isa sa mga tinderang matagal nang kumukutsa sa kanya. Hindi naman maganda ang kalidad ng mga prutas na binibenta ng pipi na yan eh. Tingnan nyo, oh, lamog-lamog na at nabubulok. Siguradong hindi nyo na mapapakinabangan ng mga yan. Ini-scam lang kayo ng piping tindera na yan. Hindi naman masyadong lamog ang mga to. Yung iba lang, pero ang karamihan swak na swak pa. Mabuti pa nga at mababa ang presyo ng mga ito. Hindi kagaya ng mga benta mong overpriced. Anong sabi mo? Hindi overpriced sa mga paninda ko. Hindi mo lang talaga afford dahil hampas lupa ka. Nanlaki ang mga mata ni Adele sa namumuong away sa pagitan ng kanyang customer at kapwa tindera. At mas kinabahan pa nga nung naramdaman niya ang presensya ni Carmen na ngayoy gumagawi na sa kanyang pwesto para makiusyoso. Anong nangyayari dito? Carmen, buti na lang nandito ka na. Ito kasing pipi na to, nagtitinda ng mga bulok na prutas. Baka masira pa ang tiyan ng mga mamimili. Ano ka ba, Adele? Alam mo bang labag sa batas ang ginagawa mo? Ibinuka ni Adele ang kanyang mga labi upang magpaliwanag kahit na alam niyang wala namang lalabas ni isang salita roon. Nang bigla na namang sumabat ang kanyang mabuting customer. Ang kulit ng babaeng ito. Bingi ka ba o bulag? Hindi nga bulok ang tinitinda ni Adele. At ano bang pakialam mo kung dito ko gustong bumili? Pera ko naman ang gagastusin ko kaya't huwag ka na lang makialam. Nagmamagandang loob lang naman ako sa'yo. Hayaan mo na sila, Alice. Kung gusto nilang sayangin ang pera nila sa bulok na prutas, desisyon nila yan. Sana lang hindi bumula mga bibig nila sa lason mula sa mga patay na dagang nakasiksik sa kahon ng mga paninda ni Adele. Nilipat ni Carmen ang kanyang paningin sa mga kahon ng prutas sa likod ni Adele. Kasunod na mga sabay-sabay na pagsinghap ng mga tao sa paligid,
nang matagpuan nila ang mga naaagnas na dagang nakahalo sa mga nabubulok na prutas. Ay ano yan, Kadiri? Kaya palang baho rito. Si Adele ay masipag at palagi niyang sinisigurong malinis ang kanyang pwesto. Kaya hindi mawari kung bakit bigla na lang may mga patay na daga sa kanyang mga prutas. Ngunit may suspetsa siya na kagagawa nito ni Carmen na siyang kanyang nakumpirma nung nahagip niya ang patagong ngisi ng ginang. Kung may kakayahan lang siguro siyang magsalita, kanina pa niya ito pinagmumura. Subalit hindi niya kayang gawin yon. Kaya sa halip, binato niya ito ng mangga. Abat, nakita niyo ba ang ginawa sa akin ng piping tindera na ito? Hindi ka pa ba nadadala, Adele? Pag dumating na naman si Mang Ruben, lagot ka. Nagtangis ang bagang ni Adele dahil sa galit. Wala na siyang pakialam kung muli siyang pagbuhatan ng kamay dahil naubos na ang kanyang pasensya. Hindi niya naman ginusto ang lumaking may kapansanan, ngunit pinamumukha ng mga taong ito na sumpayon at tila isang nakakahawang sakit. Sumosobra ka na talaga, Adele. Hindi ko na kaya ang pang-aapi mo sa akin. Hinablot ni Carmen ang buhok ng piping tindera. Ngunit hindi nagpatinag si Adele at sa wakas lumaban na ito pabalik. Napuno ng sigawan ang buong palengke. At lahat ng yun ay pumapanig sa sinungaling na ginang. Binaliktad na naman ni Carmen ang sitwasyon. Siya ang nagpanggap na biktima para pagmalupitan ng kawawang piping tindera hanggang pagkaisahan na ito ng lahat. Ito nababagay sa'yo. Salot! Mamatay ka na! Umalis ka rito, malas. Salot, wala kang kwenta. Sapak, tadyak at sabunot ang natamo ni Adele. Hindi siya makabawi dahil hinawakan ng magkabila niyang braso habang nagsasalita ng mga taong saktan siya. Wala siyang nagawa kundi ang sumigaw na lang ng walang tinig at lumuha habang tumutulo ang dugo sa kanyang ulo at ilong. Tinangay din ang kanyang mga paninda na siyang kanyang mas ikinakatakot dahil ibig sabihin lang nun wala siyang kikitain sa susunod na mga araw at magugutom ang kanyang buong pamilya. Naririnig mo ba sila, ha, Pipe? O bingi ka na rin? Sundin mo na lang ang gusto nila at umalis ka na. Mas makakabuti pa nga kung mawala ka na lang bigla dahil wala ka namang pakinabang. Pipi ka na nga, wala ka pang pinag-aralan. Nagliliyab ang mga mata ni Adele habang nakatitig sa ginang. Ngunit isang malakas na sapak ang umagaw sa kanyang malay. Lumagapak siya sa sahig at bumalik lamang sa kanyang ulirat kinabukasan nung siya ay sabuyan ng malamig na tubig. Ni hindi man lang nag-abala ang kung sino man na isugod siya sa ospital at patuloy pa rin sa pagkukutsa sa kanya habang siya ay dahan-dahang tumayo. Gising na pala ang Pipe. O sige, ano pang iniintay mo? Ligpitin mo na ang ginawa mong kalat kahapon. Ikaw talagang pasimuno ng gulo rito. Pasalamat ka na lang dahil hindi ko masyadong pinahirapan sa bugbog ang mga magulang mo. Tila nakalimutang huminga ni Adele sa inusal ni Mang Ruben. Ang kanyang mga nanlalamig at manhid na daliri ay mabilis na sumenyas upang tanungin kung anong ibig sabihin ng lalaki. Huwag kang mag-alala, Adele. Hindi ko naman sinaktan ang nanay mo. Ang tatay mo lang. Siguro hindi na siya makakalakad uli. Kaya bilisan mo magtrabaho at kumita. Kung ayaw mong putulin ko ang dila ng nanay mo para pareho na kayong Pipe. Humalakhak si Mang Ruben habang ang mga luha ni Adele ay walang mayaw sa pagtulo. Ngunit alam niyang hindi nagbibiro ang lalaki. Kaya kahit na gusto niyang puntahan ang kanyang mga magulang, mas pinili niya na lang na pulutin ang mga panindang kaya niya pang iligtas upang ibenta sa mas murang halaga. Sinira rin ang kanyang maliit na pwesto, kaya kumuha na lang siya ng karton na kanyang ilalatag sa labas ng palengke upang doon magbenta. Inalok niya ang kanyang paninda sa halagang piso hanggang 5 piso lamang. Ngunit hindi siya pinapansin. Pinandidirian pa siya ng mga tao.
hanggang sa may lumapit sa kanyang gusgusing matanda. Magkano rito, iha? Nagdalawang isip si Adele bago niya ibuka ang kanyang daliri upang isenyas ang 2 piso. Pwede bang libre na lang? Hindi pa kasi ako kumakain simula kahapon at nangihina na ang katawan ko. Napatitig si Adele sa itinurong prutas ng matanda. Kung ibibigay niya ito ng libre, siya naman ang walang makakain dahil hindi makakabenta. Ngunit sa huli, ngumiti pa rin siya at tumango bago maingat na iniabot ang prutas sa matanda. Maraming salamat, iha. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Napakabuti ng puso mo. Mas lumawak ang ngiti ni Adele at sa maiksing sandali, gumaan ang pakiramdam niya. Pinanood niya ang matandang kumain hanggang sa magpaalam ito. Nang mapansin ni Adele na naiwan ito ang isang itim na libro. Hinablot ito ng piping tindera para sana ibalik sa matanda. Ngunit nang ibalik niya ang tingin sa daang tinahak ng matanda, wala na ito. Umuwing kumaka lamang sikmura ni Adele dahil ni isang pirasong prutas, wala siyang naibenta. Dumoble rin ang kanyang pangamba para sa kanyang mga magulang dahil wala silang perang ibabayad kay Mang Ruben para sa upa. Hindi makatulog si Adele dahil sa kanyang pag-aalala. Kaya pinili niya na lang nabuksan ang itim na librong naiwan ng gusgusing matanda. Ang mga pahina nito ay lukot-lukot at punit na. At siguradong ang mga salitang nakasulat ay walang pakinabang sa piping tindera dahil hindi niya naman alam ang magbasa. Napabuntong hininga na lang siya at isasara na sana ang libro nang umalpas ang malamig na hangin sa kanyang batok kasabay ng isang nakakatindig balahibong bulong. Adele, ikaw ang itinakda. Adele, Adele, Adele. Nabitawan ni Adele ang itim na libro. Bumagsak sa sahig at nilipad ng malakas na hangin ang mga pahina kasabay ng paglakas ng misteryong bulong. Binalot ng matinding takot ang piping tindera. Niyakap niya ang kanyang sarili at nagtago sa sulok ng kanyang maliit na kwarto at tinakpa na magkabilang tenga gamit ang kanyang mga nanginginig na palad. Huwag kang matakot, Adele. Narito ko upang tulungan ka. Makinig ka sa akin at pagbabayarin natin ang mga nang-api sa iyo. Unti-unting nagliwanag ang itim na libro. At sa likod nito, kung saan nagahari ang dilim, isang anino ang dahan-dahang umabante upang ipakita ang buong kabuuan nito. Nahigit ang hininga ni Abel sa nakita. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Sinubukan niyang lumayo, ngunit huli na ang lahat dahil nasa harapan na niya ang misteryosong nilalang. Napakatangkad nito, may buntot at sungay, subalit walang mukha. Kaya kong wakasan ang paghihirap mo, Adele. Ang tanging kailangan mo lamang gawin ay tanggapin ako at ang aking alok. Lumunok si Adele at laking gulat niya noong nabasa ng misteryosong nilalang ang tumatakbo sa kanyang isip, na para bang sa unang pagkakataon, nagawa niyang makapagsalita. May tinig na lumabas sa kanyang isip. Anong alok? Gagantimpalaan kita ng kasanayan sa kulam. Ngunit ang kapalit nito ay ang kaluluwa ng mga nang-api sa iyo. Anong ibig mo sabihin? Magbabayad sila sa iyo, Adele. Sisingilin mo sila sa paraan ng kulam. Pahihirapan mo sila hanggang sa maintindihan nila ang bigat ng kanilang mga ginawa sa iyo. Hanggang sa mapagtanto nila kung gaano sila kasamang tao. Subalit kung hindi pa rin sila magsisi, ang kanilang kaluluwa ay magiging akin.
Sa aking kamay magmumula ang ustisya para sa iyo, Adele. Muling napalunok si Adele. Ang kanyang isipan ay nagtatalo sa desisyong pipiliin. Hanggang sa muling umalingaw-ngaw ang bulong ng misteryosong nilalang. At isa pa, Adele, sa oras na mapasa akin ang kanilang kaluluwa, magkakaroon ka na ng boses. Makakapagsalita ka na. Hindi ka na magiging pipi at walang sino man ang mangungutya sa'yo. Kaya ngayon, magdesisyon ka na. Tinatanggap mo ba ang aking alok o magpapanggap na hindi nagtagpo ang ating landas? Sandaling naghari ang katahimikan sa pagitan ni Adele at ng misteryosong nilalang. Hanggang sa dahan-dahang gumalaw ang ulo ng piping tindera upang tumango. Tinatanggap kita at ang iyong alok. Kinabukasan, hindi pa tuluyang sumisikat ang araw ay nasa palengke na si Adele. Buhat-buhat niya sa dalawang braso ang kaing ng mga prutas at gulay na inani ng kanyang mga magulang upang ibenta ngayong araw. Walang nagbago sa tingin ng mga kapwa niya tindera at mga mamimili sa kanya. Nangungut siya at nandidiri, subalit binaliwala niya lang ito dahil alam niyang balang araw magbabayad silang lahat. Hoy Adele, narito ka na pala pero bakit hindi mo pa nililinis ang harap ng pwesto? Darating na ang mga mamimili Dalihan mo! Kaya bagal-bagal ng pipi na ito. Gustong tumanggi ni Adele at pumatol sa masamang ugali ni Carmen. Ngunit naalala niya ang bili ng misteryosong nilalang. Ang sabi sa kanya noon, kailangan niyang kumuha ng personal na gamit mula sa mga taong gusto niyang kulamin. Maaaring suklay, sipilyo, kutsara o maging hibla ng kanilang buhok o pinaggupitang kuko. Kaya nang mamataan ni Adele ang paboritong suklay ni Carmen at ang sombrero ng asawa nitong si Mang Ruben, walang pagdadalawang isip niya itong isinilid sa loob ng suot na jacket. Umalis ka nga rito, Pipe. Baka matakot pa ang customer ko sa mukha mo. Doon ka na lang sa pwesto mo at panooring mabulok ang mga benta mo dahil wala namang bibili sa'yo. Pwe! Itinulak ni Carmen si Adele. Ngunit umismid lamang ang piping tindera bago pa simpleng dumaan sa tindahan ng mga nang-api at nang kutsa sa kanya. Mabilis siyang gumalaw upang nakawi ng ilan sa kanilang mga personal na kagamitan bago tahimik na bumalik sa kanyang pwesto at nagpaskil ng malawak na ngiti sa kanyang mukha upang mang-engganyo ng mga mamimili. Nagpatuloy siya sa kanyang normal na gawain sa pang-araw-araw hanggang siya'y umuwi at sinimulan ang ritual na itinuro sa kanya ng misteryosong nilalang. Ang sabi nun, kailangan niyang magsindi ng 3 itim na kandila sa paligid ng isang planggana kung saan niya ilalagay ang mga gamit ng kanyang mga kukulamin. Pagkatapos nun, sasambitin niya ang itim na orasyon at ang mga bagay na gusto niyang mangyari sa mga ito. Muling nagsalita ang kanyang isipan. Carmen, Mang Ruben, Alice, ang katawan ko ay puno pa rin ng mga kalmot at pasa mula sa mga mabibigat niyong kamay. Ipararamdam ko sa inyo kung gaano kasakit ang mga yon. 100 beses. Mas masakit. Mas nakamamatay. Buong gabing mulat si Adele upang tapusin ang orasyon. Ang kanyang munting silid ay nagliliwanag mula sa 3 itim na kandila. Nakasusulasok ang amoy hanggang kinabukasan. Taas noong pumasok si Adele sa palengke, kung saan nadatnan niyang sarado ang malaking tindahan ni Aling Carmen. Sinugod daw si Carmen sa ospital kagabi. Ang sabi ni Mang Ruben, nagsuka raw ng dugo. Hay, kawawa naman siya. Pero baka magsasara din ako mamaya para makapagpa-check up dahil bigla akong nawala ng panlasa. Gumising nga rin ako namamaga ang labi. Hay, ano kaya nangyayari sa atin? Hindi kaya't may nakain tayong mali. Yan nga rin ang iniisip ko. Kaninang umaga ko pa inaalala kung anong nakain natin eh.
Hindi kaya yung mga bentang prutas si Adele na pinulot natin pagkatapos magkagulo? Oo nga, baka nilason tayo ng piping yon. Sabay na bumaling ang tingin ng dalawa kay Adele. At hindi maiwasan ng piping tindera ang mapatawa ng mahina. Anong tinatawa-tawa mo dyan, ha? Ikaw siguro ang lumason sa amin, oh. Gusto mo ba kaming patayin? Na-ospital si Carmen dahil sa'yo. Paano kapag namatay siya, ha? Hindi ka ba naaawa? Kambal na sampal ang dumapo sa pisngi ni Adele. Ngunit imbis na ilong niyang dumugo, ilong ng dalawang masamang tindera ang naglabas ng pulang likido, sabay ng matinding pagsakit ng kanilang tiyan. Sabay silang napaatras habang umaaray. Ang mga mata nila'y nagliliyab sa pag-aakusa. Huwag kayong bibili sa piping tindera na to. May laso ng panindan niya. Naputo lang salita ni Alice nang bigla na lang siyang sumuka at napasalampak sa sahig. Alice, ayos ka lang ba? Ibinuka ni Alice ang kanyang bibig upang magsalita. Ngunit nanlaki na lang ang kanyang mata at napahawak sa sariling lalamunan nang walang boses na lumabas mula sa kanyang nakaawang na labi. Ang tanging kaya niyang gawin ay umungol sa pag-asang makakapagsalita siya. Alice, anong nangyayari sa'yo? Bakit hindi ka makapagsalita? Yan ang nangyayari sa mga taong mapanghusga. Natigilan si Adele nang marinig niya ang kanyang sariling boses. Biglang napatakip ang palad niya sa kanyang bunganga dahil sa pagkagulat. Hindi niya sinambit ang mga salitang kanyang sinabi sa loob ng utak lamang, kundi gamit ang kanyang dila mismo. Nakapagsalita siya. Hindi napipi si Adele. Subalit hindi pa ito ang tamang oras upang ipagmalaki yun dahil siguradong mabibisto ang kanyang itim na mahika. Kaya naman sa halip ay tumalikod na lamang siya at tahimik na bumalik sa kanyang maliit na pwesto. Dalhin niyo na si Alice sa ospital at baka lumala pa ang kanyang kondisyon. Dalian niyo! Kumari pa sa mga tao upang tumulong, na siyang mas ikinagalit ni Adele dahil nung siya ang nangangailangan, wala man lang ni isa sa kanila ang nagmagandang loob. Patuloy na mainit ang tingin ng piping tindera habang pinanonood niya mga ito, hanggang sa bumalik na rin sa kanyang tindahan ang tinderang kaalitan niya. Dito na kayo bumili sa akin, mura at di kalidad, hindi kagaya ng iba dyan na nagbebenta ng bulok. Kung ayaw niyong ma-ospital, huwag kayong bibili kay Adele. Hindi marunong magbasa yan, kaya pwedeng may naihalo siyang lason sa mga paninda niya. Muling naghari ang bulong-bulungan habang ang mga mamimili ay lumapit sa tsismosang tindera upang makiusyoso. Ay, totoo ba yun? Oo, no? Hindi naman ako magsisinungaling sa inyo. Kaya kung gusto niyo maging ligtas, sa akin na lang kayo bumili. Tahimik lamang si Adele. Ngunit ang kanyang mga matay sinusundan ng mga insektong tumatakas mula sa saradong tindahan ni Carmen. Hanggang sundan niyo ng mga panot na daga na isa-isang inatake ang tindahan ng tsismosang tindera. Ay, daga at ipis! Ha? Anong daga? Anong ipis? Agad na nagkagulo dahil sa sigawan. Nagsilundaga ng mga tao dahil sa mga insekto at daga na gumapang sa mga poste bago nagtalunan sa kanilang katawan. Natumba ang mga mesa at nagkalat ang mga paninda sa sahig. Habang si Adele naman, tahimik at kalmado lamang dahil ito pa lang ang simula ng kanyang paghihiganti. Kinagabihan, magpapahinga na sana si Adele dahil sa sobrang pagod sa buong araw, nang biglang may kumalampag sa kanilang pinto. Adele! Adele, lumabas ka dyan! Magbayad kayo ng upa! Nabulabog ang tahimik na gabi ni Adele nang umalingaw-ngaw ang sigaw ni Mang Ruben sa labas ng kanyang munting bahay. Tumayo mula sa kanyang kama ang tinderang pipi para pagbuksan ng pinto ang lalaki. Ngunit bigla naman siyang itinulak nito. Magbayad kayo ng utang nyo. Kailangan ko ng pera para sa hospital bill ni Carmen. At alam kong ikaw ang may kasalanan kaya na-ospital ang asawa ko. Kaya kailangan mong pagbayaran yun. Muling itinulak ni Mang Ruben si Adele.
Ngunit hindi nanlaban ang tinderang Pipi at sa halip, nagpanggap na nag-aalala para kay Carmen. Ikinumpas ni Adele ang kanyang mga daliri upang makipag-usap kay Mang Ruben sa paraan ng sign language at hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pangangatawa ng lalaki. Malaki ang ipinayat nito at ang kanyang mga mata at pisngi ay lubog na para bang ilang araw nang hindi nakakatulog at kumakain. Na siyang nakumpirma ng tinderang Pipi nang muling magsalita ang lalaki. Dahil sa ginawa mo sa asawa ko, nawalan ako ng ganang kumain. Lahat ng pagkain dumadapo sa dila ko walang lasa o mapait. Pag nagpupumilit naman akong kumain, isusuka ko rin. Nang gagalaiti sa galit si Mang Ruben at pinigilan ni Adele ang sarili na humalakhak. Hindi nila alam na lahat ng nangyayari sa kanila ay kagagawan niya at hindi niya yon ipaaalam sa kanila hanggang ang kanilang mga kaluluway mapa sa kamay na ng misteryosong nilalang. Ano? Magbabayad ka ba o hindi? Itinaas ni Mang Ruben ang kanyang kamay upang saktan sana si Adele. Kaya ilang beses na tumango ang tinderang Pipi sabay na nakipagkomunika gamit ang sign language upang magpaawa. Saka lamang siya tinantana ng lalaki nung iniabot nito ang pera para sa upa. At ilang sandali lang nang masiguro ni Adele na hindi na mararamdaman ang kanyang presensya, sinundan niya si Mang Ruben hanggang sa ospital kung saan naka-admit ang asawa nito. At nakita niya kung paano maghingalo ang ginang sa kama habang ilang mga aparato ang nakadikit dito para suportahan ang paghinga. Magpagaling ka, mahal ko. Huwag kang mag-alala at gagawin kong lahat para lang maging maganda na ulit ang pakiramdam mo. Kung ang dating Adele ay siguradong maaawa sa mag-asawa at baka maluha pa. Ngunit ang kanyang puso'y nababalot na ng galit para sa mga ito. Simula kasi pagkabata niya, masama na ang trato sa kanya na mag-asawa. Palagi siyang pinagbubuhatan ng kamay at tinatawag ng kung ano-ano. Walang araw na hindi siya ininsulto. Kaya ngayon, ni katiting na awa ay wala na siyang maramdaman. Nararapat lang sa inyo yan. Kung tutuusin, kulang pa nga. Wala pa yan sa lahat ng pananakit niyo sa akin at sa mga magulang ko. Gumising ka na, mahal ko. Siguradong hinahanap ka na ng mga kumare mo sa palengke. At huwag ka rin mag-alala. Dahil igaganti kita sa Adele na yun. Magbabayad ang buwisit na Piping tinderang yun. Pati na rin ang walang kwenta niya mga magulang. Umigting ang panga ni Mang Ruben dahil sa galit. Ngunit nang siya'y tumayo, sumuko ang kanyang mga tuhod. Napasalampak ito sa malamig na sahig ng silid. At nang sinubukan niyang sumigaw ng tulong, walang ingay na lumabas sa kanyang bunganga. Pulang-pula na ang kanyang mukha dahil sa takot na mas tumindi nung dahan-dahang binuksan ni Adele ang pinto at taas noong nagpakita sa kanya. Anong pakiramdam, Mang Ruben? Anong pakiramdam na maging kaawa-awa? Masakit ba? Naninikip pa ang dibdib mo? Anong pakiramdam na walang gustong tumulong sa'yo, ha? Nanlaki ang mga mata ni Mang Ruben nang marinig niya ang boses ng Piping tindera sa unang pagkakataon. At muling sinubukang sumigaw nang mapagtanto niyang ninakaw nito ang kanyang boses. Hahablutin na sana nito ang upuan upang ihagi sa kanya nang biglang bumigat ang kanyang mga braso at tuluyang napadapa dahil hindi niya kayang buhatin. Nagsisisi ka na ba sa ginawa mo sa akin, Mang Ruben? Nagsisisi na ba kayo ng asawa mo? Mas tumalim ang titig ng lalaki sa tinderang Pipi habang paulit-ulit na iniiling ang ulo. Kung ganon, maya-maya may makikita kang malaking anino. May sungay, may buntot, at kukunin nito ang kaluluwa mo. Pero huwag ka mag-alala dahil ang kaluluwa ng asawa mo nasa kanya na. Magsasama na kayo ni Carmen, Mang Ruben. Yun naman ang gusto mo, hindi ba? Ang makita ulit ang asawa mo.
Nawala ng kulay ang mukha ni Mang Ruben at kita ang panginginig ng buong katawan nito nang ang pader sa kanyang harap ay nabalot ng dilim. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang humingi ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Kung nagsisisi lang sana kayo, kung humingi lang sana kayo ng tawad sa akin, hindi mangyayari ang lahat ng ito. Pero hindi, wala kayong awa. At kung hindi ako lalaban, habang buhay niyo pa rin pahihirapan ang buhay ko. Hindi ko naman kasalanan na maging pipi. Hindi naman yun nakakahawa. Wala naman akong kasalanan sa inyo. Ikinurap ni Mang Ruben ang kanyang mga mata at natagpuan ng isang maitim na kamay na may mahabang daliri at kuko ang nakabalot sa kanyang leeg. Sinasakal siya at sa bawat segundong lumilipas, mas humihigpit yun hanggang sa tumalikod si Adele at bumagsak ang nakakatindig na balahibong katahimikan. Lumabas siya ng silid at naulinigan ng dalawang nurse na nag-uusap sa labas ng isa pang kwarto ng ibang pasyente. Ay, hindi na siguro magigising mula sa coma yun. Oo nga mas lalo na't wala namang pera ang pamilya niya para patagalin pa ang confinement niya sa ICU. Dumapo ang tingin ni Adele sa pintuan ng kwartong pinagmula ng dalawang nurse. Bahagyang nakaawang yun kaya kita niya ang babaeng nakahiga sa maliit na kama. Ang mga mata niya ay malaking nakamulat habang may itim na anino ang nakadungaw sa kanya. Ang babaeng yun ay si Alice at ang kanyang kaluluwa ngayon ay kasama na ng kaluluwa ni Carmen at Mang Ruben sa kamay ng misteryosong nilalang na galing sa itim na libro. Wakas!